at Presiding Officer, ang kagalang-galang Angela Lay G. Atienza. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa ating magaling na alkalde na si Yorme Isko Moreno Dumagoso, sa ating mga konsyal na narito, sa lahat ng mga empleyado ng Sangguniang at sa lahat ng mga bisita na narito ngayon. Happy 125th founding anniversary po sa Manila City Council. Alam nyo, I would like to express my gratitude to the team that made it possible na magkaroon na exhibit ngayon. Dahil alam ko talagang hinanap nila ang lahat ng mga ito mula sa iba't ibang mga lugar at sulok at iba't ibang mga library para lang maipakita sa inyo. But today is very monumental for the 13th City Council dahil naipapakita natin kung saan tayo nagmula. And on my end, kagaya na sinabi kanina ni Father Nolan, para sa mga hindi nagpunta sa misa kanina, pero sinabi nga ni Father Nolan na we always have to make sure that we live like it's our last. Because we are only here actually to be used to make a difference. Because 150 years from now, wala na tayo dito. 125 years from now, iba na ang makikita dito. At mga ginawa na natin ay papakita dito ng mga susunod na henerasyon na magiging leaders natin. So on my end, as your presiding officer, as the Vice Mayor of our Mayor, my only request is that we leave a legacy, that we make sure that the 13th City Council proves to be one of the best city councils that Manila will ever have. Let's make sure that we focus over quality, over quantity, and we make sure that tayo maging boses ng ating mga distrito na naririnig natin sa ating pag-ikot sa Manila. Anyway, I'm here, as usual, to present a very special person to the City of Manila. Pero today, I'd like to see him as the Vice Mayor of the 7th City Council. Fourth ba? 7th, dahil ang aking ama ay ang second City Council. So, siya ang naging Vice Mayor Presiding Officer ng 7th City Council. And to be honest, nung time na siya ay isang vice-alkalde, pinanonood ko ang kanyang mga ginawa bilang isang Presiding Officer. At sa totoo lang, ang mga ginawa niya, aking inspirasyon sa aking ginagawa ngayon dito sa 13th City Council. Dahil ang maraming mga ginawa niyang mga batas, hanggang ngayon napapakinabangan pa rin ng mga Manileño. Kaya without further ado, I would like to give this mic to the man that the 13th City Council follows, ang ating ama ng lungsod ng Maynila, ang sinusundan ng legislative branch ng gobyerno ngayon dito, ang ating napaka-minamahal na si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Ayun, po kayo lahat. Anyway, magandang umaga sa inyong lahat. Isang makulimlim at malamig na umaga sa ating lahat dito sa lungsod ng Maynila. Sa ating minamahal na Vice Mayor G, at ang ating Majority Floor Leader noon, at sa lahat ng konseho, sa mga staff, mga staff ng Museo ng Maynila. Good morning. Today we celebrate the anniversary wherein para lang sa kaalaman ng lahat, bago natatag ang gobyerno o hekutibo ng lungsod ng Maynila, na itatag muna ang Konseho Municipal. Nauna siya a week, at least 1 week or 2 weeks. Yun yung kabildo, kung makikita nyo sa Intramuros, at yung kung nasaan ang National Treasury Office. That same building where the City of Manila was established, but the City Council of Manila, or the Consejo Municipal, was first established to create, and so on and so forth. So that's why I'm happy and proud to be part of the prestigious Manila City Council. The Vice Mayor is correct. History will judge us on whatever legislation that we have passed or productions, fruitful legislation for our people. Uhusgan tayo, pero masyado matagal yung PG.
150 years. 50 years lang, todas na tayong lahat dito. Unless you're 5 years old. But the next generation will remember us on what we have done as public servants. Now, it is all up to you and you alone to create such, legislation na napakalagang kapaki-pakinabang sa taong bayan na maaaring ilang henerasyon na ay magagamit pa ng mga susunod na leader ng ating lungsod. But for the meantime, while we are here, the present situation, we must continue to excel in our field of undertaking. And I do believe that your Vice Mayor is able to preside over the session. At dahil dyan, kapag nag-uugnayan ang legislatura at executive, ay mas magiging produktibo ang lahat. Given na yan across, and it's a matter of, it's a universal rule across the globe kapag laging may tamang ugnayan. At in fact, I've been in this building for almost now, magtatatlong dekada na. I started in the City Council at the age of 22. And those legislation that we have passed, still, hanggang ngayon, pinakikinabangan ng tao. Police allowance, teachers allowance, other national government employees allowance, PLM allowance, UDM allowance para sa mga scholar na K-12, PWD minors, PWD adult, at ang pinakamamahal ko, mga senior citizen. Gusto ko lang ipaalala na yon may mga bagay na pinangarap ko, ngunit kailangan ipasa sa Konseho ng Maynila. It was approved, some of it under my watch as Vice Mayor. And it was approved, now being implemented. O ilang mayor na ang dumadaan. Maraming mayor na ang dumaan, ngunit hanggang ngayon ay patuloy pa rin napapakinabangan ng mamamayan. These are the type of legislation that will outlast or outlive us. No? Kaya sa ating mga batang kusiha, dapat pag-isipan yung maigi, always bear in mind, as a former members of the City Council and as a former presiding officer, every opinion has great value. Sabi nga namin nung araw, kahit ako'y high school finish lang, pag nagdidebate kami sa Konseho ng Maynila, pag naiinis na sa akin yung abogadong kadebate ko, at yung professional na kadebate ko, sabi ko lagi sa kanya, lalo na yung may mga masasama akong, o hindi masasama, masasakit na karanasan bilang member ng City Council sa pagmamaliit sa aking kaalaman dahil ako'y hindi nakapag-aral. Ngunit pinilit kong maging mabuting tugdin ang tungkulin ko sa mamamayan sa Tondo bilang isang mambabatas o lokal na mambabatas. But pag napili ko na sila, your opinion is as good as mine. Maaring may sarili kang paniwala, maaring tama, pero hindi ako para maghusga kung ito'y mali. If that rule is applicable to you, it is applicable also to me. Because at the end of the day, it's a collegial body. You must
convince others on the floor, your fellow members, convince them through proper explanation and with much respect among each other. You may be on the other side of the river. Sabi nga, may nasa Wakali, may nasa Nangka. But it doesn't mean you must go against each other even though the proposal is beneficial sa tao. Ako nung nag-opposition ako, marami akong binutuhan na administrative measures introduced by the administration while I'm on the opposition. Why? Why am I doing that and why am I telling you this? Because at the end of the day, wala kayong obligasyon sa partido. Ang obligasyon nyo sa taong bayan. Parties may have some ideological or beliefs, but at the end of the day, it doesn't mean it's always correct. Kaya walang masama kapag sa tingin ninyo kapakipakinabang sa mamamayan. Ito pwede nating pagsasama. So sa ating mga city council, sa ating vice mayor, sa inyong lahat na nandito, happy anniversary. And someday, somehow, everyone here, all of us here, will have a better place of work. Good. Hopefully. Good. Trust me. I love you. Niyasin pa yun, nagtago pa. But for now, we are still in the recovery period, physically speaking, and we must continue to pursue that journey of healing, curing defects. Tama yung mga nakasanayang akalay dahil nakasanayan na yun ay tama, yun pala yung mali. At magsama-sama tayo na itaguyod ang mamamayan ng lungsod, itaguyod, ipagpatuloy yung pinasa sa ating torch ng mga sinundan nating leader ng lungsod. Maynila, Maynila, dalhin mo ang bandila. That is a message given to us as elected officials. Ipinasa sa atin, ipapasa din natin. Kaya, mas maganda sa panahon natin today is to make a difference from yesterday. They did good. Maybe some of it are bad. But we must continue to move forward to make ourselves better. And learn from the mistakes and success. Tandaan ninyo ha? Hindi lang sa pagkakamali natututo sa buhay. Sa katagumpayan, ito yung bagay na dapat din natin matutunan. What we can duplicate, escalate, at ibagay yung mga tagumpay noon na maging tagumpay bukas sa nararapat na sitwasyon ngayon. We innovate with the same basic principle but innovated under our watch to have a better tomorrow for our children. So, happy anniversary sa inyong lahat. Mag-iingat kayo at baka next Monday abangan na lang ang susunod na kabanata. You'll never know. Sabi nga, good things come to those who wait. May awa ang Diyos. Mga shout out sa mga empleyado natin next Monday. Good luck sa inyo.
Hoy, magsikap kayo at magtrabaho kayo ng maigi kasi sayang. Sayang, mahirap ang buhay ngayon. Ano, Papsi? Your may kinakabot sa kanya. Mag-iingat kayo at magpanayin nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat. Manila! Maraming